and food security. Nasa krisis ang agrikultura at pangingisda ng ating bansa. Krisis na ramdam sa buhay ng bawat Pilipino. Tulad ni Mang Ambo, na madaling araw pa lang sa Nueva Ecija ay naghahampas na ng lupa. Sa kanyang palayang ilang dekada na rin niyang sinasaka. Pataas ng pataas ang kanyang gastos, abono, krudo, at mga binhing huli kung dumating. Pagdating ay anihan. Trader ang nagdidikta ng presyo. Kulang na kulang ang napagbebentahan niya ng palay para makabayad sa mga inutang. Oo, meron siyang masasaing na bigas pero wala ng pera para ayusin ang sirang bubong o makapagtabi para sa susunod na bagyo. Wala rin sa 4 niyang anak ang gustong magsaka. Sa Santa Cruz, Manila naman, may isang nanay na 2 anak ang bibilang ng dalang barya sa tapat ng karinderya. 20 pesos na ang isang cup ng kanin, 1 cup of rice. Mahal kahit pritong galunggong at pakbet. Kaya ipagkakasya na lang niya ang 1 cup of rice para sa kanilang mag-iina at bibili na lang ng instant pansit canton na 20 pesos din. Hindi na siya pupunta sa talipapa. Kaya hindi niya, namamarites na maraming gulay galing Benguet ang nabubulok. Nabubulok lang. Hindi kilometro ang sukatan ng layo ng sakahan ni Mang Ambo at ng pinggan ng nasabing nanay. Nasusukat ang layo sa wasak na sistema, sa inaaksayang ani at sa mga patakarang hindi kumukunik. Ito ang krisis na kinahaharap natin. Nagkakandakakuba sa hirap at edad ang mga magsasaka at mangingisda, mataas at sumpungin ang presyo ng pagkain, at milyong-milyong pamilyang Pilipino ang walang kakayahang kumain ng masustansya at sapat sa bansang mayaman ng dagat at lupa. The Agriculture, Fisheries, and Food Security Commission is not just another committee. It is a chance to finally confront what is broken in our agri and fisheries sector and fix it before the costs grow even higher and the hunger affects even more. Pagkakataon pa para harapin at ayusin ang sira bago pa lumobo ang gastos. Ilang dekada na rin tayong nagpapasa ng mga batas, pinopondohan ng mga programa para dalhin sa bagong siglo ang agriculture ng Pilipinas. Pero nananatiling mababa ang ani, huli at kita ng mga magsasaka at mangingisda kumpara sa mga bansa sa ating rehiyon. At tayo ang pinakamalaking rice importer pa rin sa buong mundo. Kanya-kanyang magtrabaho at kanya-kanyang kamalig ang mga ahensya ng pamahalaan. DA sa produksyon, DAR sa lupa, hiwalay rin ang DNR at ang inaasahang mula sa mga LGU. Nagkapatong-patong ang mga mandato, nagbabanggaan ang mga patakaran at naglalaho ang pananagutan. Mahalaga ang gawain ng mga nabanggit na ahensya pero wala sa disenyo para tumigil sandali at pilitang sagutin ang pinakamahirap na tanong. Ano ang ugat ng krisis sa agrikultura at pangingisda at ano ang kinakailangang gawin para baguhin ito? Yan ang papel ng Agricom. Similar to the education commissions that confronted our education and learning crisis, Agricom is envisioned as a time-bound, high-level congressional body with a singular mission to examine Philippine agriculture and fisheries in its entirety, and to recommend concrete, targeted reforms that government is politically bound to act on. Hindi isa pang permanenteng burokrasya ang Agricom. It is a 3-year intervention with urgency built into its design. First, it will take an unflinching look at the entire Philippine food system,
yung supply chain, yung mga batas, mandates, price formation, climate risks, and lived experiences ng ating mga magsasaka, mangingisda, mga trader, middlemen, mga consumer, mga wholesale buyers, mga retailers. Tatanungin ng Agricom, bakit hindi makausad ang ating agrikultura sa kabila ng napaka-abanteng mga batas? Bakit napakataas pa rin ng post-harvest losses? Bakit napakalayo ng presyo sa sakahan kumpara sa presyo sa palengke? Pangalawa, wawakasan nito ang pagkaligalig sa mga institusyon. Ngayon, hinaharap ng mga magsasaka ang isang ahensya para sa inputs, iba namang ahensya para sa lupa, iba pa rin para sa pautang, madalas walang koordinasyon at maliit ang pananagutan. Kakalasin ng Agricom itong ligalig at magbibilin ng mas malinaw, mas naunawaang paraan sa pamamahala sa pagkain at agrikultura. Third, it will lay down medium and long-term development paths with measurable targets, higher yields, higher incomes, better infrastructure, stronger market access, and real climate resilience. Ang mahalaga, hindi matatapos sa mga plano ang trabaho. It will recommend specific laws, budget priorities, institutional reforms, and report regularly to Congress on what must be done. Panghuli, bibigyan puwang ng Agricom ang mga nagpapakain sa bansa. Sentro sa prosesong ito ang mga magsasaka, mangingisda, agrarian reform beneficiaries, indigenous communities, scientists, agribusiness practitioners, logistics providers, LGUs, at civil society. May mga nagtatanong, hindi ba masyadong mabagal ang 3 taon para sa kagyat na problema? Nandito ang gutom at mas mataas na ang presyo ng bilihin. Sinisikipan na mismo ng mga magulang ang kanilang mga sinturon, nalulunod na ang ating mga magsasaka sa utang, tila peligroso maghintay. Dalawa ang tracks, now and next. Immediate measures can and must happen now. Fully implement Sagip-Saka so government buys directly from farmers and fishers, expand feeding and nutrition programs, provide credit and inputs, crack down on smuggling and hoarding. None of these require waiting for a commission. Iba ang papel ng Agricom. It is a surgical team tasked to fix the deep recurring failures that keep producing the same crisis year after year. Fragmented mandates, misaligned incentives, weak extension and data systems, underinvestment in research and infrastructure, dysfunctional supply chains from farm to city, exploitative and oppressive economic relations in the agri and fisheries sector, and regulatory capture, corruption in the bureaucracy. Ano ang ibig sabihin ng tunay na food security? Sapat na kita para sa mga magsasaka at mangingisda. Mga sistema ng food production na kayang labanan ang pagbaha, pagtuyot, bumibili ang mga paaralan, mga ospital ng gobyerno, feeding programs mula sa local producers, pinatatatag ang mga layuning ito sa anumang ahensya at batas na may kinalaman sa pagkain. Walang iisang departamento ang makakapaghanay at makakapag-isa sa kanila. Kaya natin itatayo ang Agricom. Its value lies in creating a politically powerful, technically grounded center that can finally say, ito ang daan mula sa sakahan patungo sa pinggan. At ito ang mga kailangang reforma para madaanan ito. Mr. President, sa taong 2027, 30 taon na ang RA 8435 o ang Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997. At matapos ang halos 3 dekada, ang Pilipinas ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo, isa sa pinakamataas ang presyo ng pagkain sa Southeast Asia, at nasa doble ang poverty incidence sa hanay ng magsasaka at mangingisda kumpara sa buong populasyon. Sa huli, isang pasya o desisyon para sa maraming henerasyon ang Agricom.
Papayag ba tayong ganito pa rin sa susunod na mga dekada? Na nauubos ang mga magsasaka, na hirap-hirap ang mga mangingisda sa mga sinisimot ng yamang dagat, na pataas ng pataas ang presyo ng pagkain kahit junk food, o gagamitin ba natin itong krisis para itayo muli ang isang bansang marunong pakainin ang sarili? Sisiguraduhin ng Agricom na ang Estado ay nasa likod at sumusuporta sa lahat ng nagtatanim at nangingisda. Ang tagal na nating ipinagliliban ang reforma. Hindi na tayo makakapaghintay pa. Ngayon ang panahon ng pagkilos. Buuin na natin ang Agri and Fisheries Food Security Commission. Huwag nating itapon ang pagkakataong ito. Salamat po. Majority Leader. Next to co-sponsor the measure, Mr. President, our distinguished colleague from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta is recognized. Maraming salamat, Mr. President. Noong isang linggo po, Mr. President, ako po ay dumalaw sa munisipyo ng Claveria sa Cagayan Valley. Kahit po tayo ay abala sa ating gawain dito, ay pinagbigyan ko po na mabisita yung mga magsasaka sa lugar na yon, sapagkat una ko po silang nakausap noong 2022, Mr. President. At nung balikan ko sila nung isang linggo ay hindi mo maipinta sa kanilang mga mukha, Mr. President, ang kagalakan sapagkat nakita nila yung kaganapan ng mga ipinangako natin, lalong-lalo na po yung tatlong water impounding dams po na nakatutulong po sa kanilang pagsasaka ngayon. 3 barangay po yon, Mr. President, ang barangay Baksay, ang barangay Tabugan, at saka yung barangay Union. Nakakaingit po ang nakita ko, Mr. President, sapagkat kagaya naman po ng alam nyo, ako rin po ay lumaking isang magsasaka. Sana yung nakita kong yon ay magawa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Napakalaki po ng iniunlad ng kanilang pagsasaka, Mr. President. Kung di po ako nagkakamali, ay nakuha nilang madoble yung kanilang output sa pagsasaka. Tuwan-tuwa po sila at hindi malaman kung paano sila magpapasalamat sa mga biyayang nakamit po nila, sapagkat doon po ay nakita nila na ang isang proyekto na hindi kinapalooban ng kahit anong korupsyon, ganun pala kanya, kapag wala palang korupsyon ang isang proyekto, makikita mo yung pagkakagawa niya at alam na alam mo na ito'y magiging kinabukasan na ng aming mga pamilya. Nakita po nila yung katatagan ng mga OG dams, Mr. President, at saka yung mga irrigation links po na dumaloy sa kanilang mga sakahan. Pagkatapos po ay tumuloy ako sa Pidig, isa pong munisipyo ng Ilocos Norte, Mr. President. Nakita ko po ang isang modernong rice mill na may kasama pong drying facilities. Nainggit na naman po ako sapagkat sa tagal ko po sa aking barangay sa Paniki, Tarlac, wala po akong nakitang ganong pasilidad. Napakaganda po. Kami po nung kami nagsasaka pa po, maraming taon na nakararaan, Mr. President. Nagbibilad po kami ng palay sa plaza po ng munisipyo. Nakikigagawan po sa araw kung para lang po maibilad yung aming mga palay. Kung minsan naman po sa kalsada, ando na po yung daanan ng kung ano-anong mga sasakyan. Sana po ganun lahat ang mangyari sa lahat ng mga lugar natin sa ating bansa para sa ganun ay yung daloy po ng kaginhawaan ng pagsasaka ay maranasan po lahat ng ating mga kababayan. This is the reason, Mr. President, why I rise today to co-sponsor and to co-author the Senate Bill number 1624 or the Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security, Agricom Act. As one who grew up
to farmer parents and now a proud tiller of a humble lettuce farm in Paniqui, Tarlac, Mr. President. This representation has long been a staunch advocate of pursuing concrete and targeted reforms in our agriculture and fisheries sector. Kaya naman noong Agosto pa lamang, Mr. President, sa isa pong pagdinig natin sa mga komite, nabanggit ko na dapat na ring magkaroon ng isang komisyon na titingin sa kalagayan at mga suliraning kinaharap ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. With the creation of AgriCom, we will undertake a long overdue national assessment and evaluation of what our farmers and fisherfolk need and why they are still left behind. Sa pagitan ng AgriCom, magkakaroon tayo ng isang malinaw na mekanismo upang magrekomenda ng mga konkreto, makabuluhan at makabagong reforma na magpapalakas sa ating mga magsasaka at mangingisda. Magtitiyak ng sapat na abot kayang pagkain sa bawat Pilipino at magtutulak sa Pilipinas na maging globally competitive sa larangan ng agrikultura at pangisdaan. Hindi na bago sa ating kasaysayan ang pagsasabatas ng isang komisyon na siyang tututok sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, Mr. President. Under the EPIRA Law o Republic Act 9136 as amended, a Joint Congressional Energy Commission, JCEC, was constituted to exercise oversight in the implementation of all existing energy laws in the country. Sa larangan naman ng edukasyon, nagkaroon na tayo ng 2 komisyon na naliksik sa estado ng ating edukasyon. Una ay ang First Congressional Commission on Education na binuo sa ilalim ng Joint Resolution Number 02 ng 8th Congress noong 1990. At pangalawa ay ang Second Congressional Commission on Education na naitatag sa ilalim ng Republic Act 11899 noong July 23, 2022. For agriculture, Mr. President, a joint resolution was approved as far back as December 20, 1995 during the 10th Congress, calling for the creation of a congressional commission to review and assess the state of Philippine agriculture. So more than 30 years later, our agriculture sector remains dismal. Ang sabi nga po, kung i-characterize ito, Mr. President, subservience farming na lamang po eh. Ibig sabihin, nagsasaka siya, nagsisikap, nagtityaga, ngunit para sa pagkain lang. Bukod doon, wala na po. Patuloy na nabubuhay sa kahirapan ng ating mga magsasaka. Hindi sapat ang ani at ang patuloy na pagdepende sa importasyon para sa pagkaing bigas ng ating mga mamamayan. Ilan lamang ito sa mga problemang dapat nating agarang masolusyonan, Mr. President. So I join the sponsor in pushing for the creation of this Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we recognize also to co-sponsor the measure, Senator Robin Hood Padilla. Senator Robin Padilla is recognized to sponsor the measure. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw din po sa ating mga kasama. Ginoong Pangulo, buong galang po akong tumatayo upang i-co-sponsor ang Senate Bill number 1624 na nagtatatag ng AgriCom na inihain po ng bayani ng magsasaka, Senator Kiko Pangilinan. Sa tulong po ng panukalang batas na ito, ang usapin ng pambansang seguridad sa agrikultura at pagkain ay nabibigyan tugon, kung saan ang mga panukalang reforma ay nakasentro sa mga magsasaka at mangingisda na siyang labis na naapektuhan ng magulong sistema at hindi nagtutugmang mga programa. Ang AgriCom ay hindi lamang dagdag ahensya, kundi pag-aayos ng direksyon ng agrikultura sa bansang mayaman sa yamang lupa at yamang tubig. Napapanahon na para sa isang komisyong magsusuri ng mga polisiya at gastusin ng sektor ng agrikultura at pangingisda upang palakasin ang koordinasyon nito
sa pamahalaan at maglatag ng malinaw na reforma. Malaking tulong din ang panukalang research arm ng Senate Bill number 1624 sa pagsisiguro na ang programa ay nakabatay sa datos at panukala ng mga eksperto at practitioners na may angkop na kasanayan sa larangan ng agrikultura. Bilang mambabatas, naniniwala ako na ang food security ay responsibilidad ng pamahalaan. Ang Agricom ay kailangan sa kalutasan ng laban sa gutom ng mamamayan katulad po ng talumpati ng ating bayani ng agrikultura, Senator Kiko Pangilinan. Dahil dito, buong tapang kong sinusuportahan at kinuko-sponsor ang Senate Bill 1624. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. To allow our colleagues to study the measure further, I move that we suspend consideration of the measure. Consideration. I'm sorry. Oh, Do you also want to give a co-sponsorship speech? The lady senator from Antigua. yes, Senator Loren Legarda is recognized. Please. Mabagal yung start. No, I have prepared message. Thank you, Mr. President. I rise to co-sponsor Senate Bill number 1199, which proposes the creation of a Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security, or AGRICOM. For decades, our agriculture and fisheries sectors have been weighed down not by a lack of laws or programs, but by fragmented implementation, overlapping mandates, and the absence of a coherent, whole-of-government approach. Agencies operate in silos. Policies often move in different directions, and resources are spread thinly, resulting in low productivity, persistent poverty among farmers and fisherfolk, and continuing threats to our food security. This measure responds to that structural weakness. AGRICOM is envisioned as a time-bound, independent, and data-driven commission that will comprehensively review existing policies, programs, and expenditures in agriculture and fisheries, identify conflicts and redundancies, and recommend targeted, measurable, and actionable reforms. It strengthens Congress's ability to exercise informed oversight and to legislate based on evidence rather than piecemeal interventions. The bill recognizes the interconnected realities of food security, climate change, rural development, and market competitiveness. By promoting coordination among national agencies, local governments, private sector, cooperatives, academia, and civil society, AGRICOM provides a platform for integrated solutions that respond to conditions on the ground. At a time when climate risks, supply chain disruptions, and rising food costs place increasing pressure on both producers and consumers, this measure offers a strategic and forward-looking path towards a more resilient, productive, and inclusive agriculture sector. For these reasons, Mr. President, I am honored to co-sponsor with a sponsor, Senator Kiko Pangilinan, and urge our colleagues to support the said measure. Thank you.